na hindi sila sumasang-ayon dito sa ipinapanukala, isinusulong na panukala ni Congressman Pulong Duterte na sasailalim sa hair follicle drug test o drug test yung mga kakandidato. Wala pong masasama doon. Yes, walang masama. Kung walang itatago, di magpa-test. Yung mga ayaw, ang tanong, ano kayang dahilan? Mawawala yung sense of pleasure niya. Oo. Kasi nga yan, pag ikaw nagsimula na addicted sa cocaine, abay, napakatindi raw ng high, pero panandalian lang, so parami ng parami ang sisinghutin. Para Itong nirarason ng ating mga kongresista, tinatawag o tinagurian ng mga young guns dyan sa Kongreso, attorney, na unconstitutional. So meaning na hindi sila sumasang-ayon dito sa ipinapanukala, isinusulong na panukala ni Congressman Pulong Duterte na sasailalim sa hair follicle drug test o drug test yung mga kakandidato para sa eleksyon. Ibig bang sabihin ito na hindi na pwede silang gumawa ng panibagong batas dahil may desisyon na ang Supreme Court at mismong sila bilang isang mga lawmaker ay isasantabi na lamang itong ganitong panukala? well, gaya na akin sinabi, ang desisyon ng Korte Suprema dito at sa Amerika, hindi po pwedeng dagdagan yung mga kwalifikasyon para tumakbo sa isang eleksyon. Kaya, dun sa kasong yun, sinabi ng Korte Suprema, yung additional requirement na drug testing para sa mga kandidato ay labag sa saligang batas. Pero, ang Korte Suprema dito at sa Amerika nagsabi rin, kung ito'y magiging requirement para sa panunungkulan sa gobyerno, sa pribadong sektor, at sa mga paaralan, yan po ay valid, constitutional. Kasi binabalanse ng Estado ngayon yung banta ng pinagbabawal na droga at saka yung karapatan ng mga mamamayan nga para magkaroon ng privacy. At sabi nila, kung ito naman ay requirement for continued employment, may karapatan ng gobyerno na masiguro na walang drug addict sa gobyerno. Yun. At ganun din naman yung mga nag-i-empleo sa pribadong sektor. Kapag kasi drug addict ka, anong gagawin yan? Di ba? Baka mamaya magwala pa yan, no? In a state of, ewan ko ba, mag-amok yan dahil hindi naman imposibleng nag-aamok yung mga addict kapag hindi sila nakakakuha ng kanilang gamot, nung kanilang bisyo, no? So yan po ang sinabi ng ating Korte Suprema. Yan naman po ay sang-ayon sa saligang batas kung para sa empleo sa pribado at pampublikong mga trabaho at sa eskwelahan. Yung panukala ni Congressman Pulong is mandatory na every 6 months yung lahat ng mga elected na, so ibig sabihin nakaupo na, tsaka yung mga in-appoint niya na mga opisyal, isa sa ilalim sa hair follicle. Hindi ito yung maghahain pa ng COC. Yun yung diniclare na unconstitutional. Yun nga, hindi naman para sa eleksyon ito. Yung mga nanunungkulan na sa gobyerno, whether be it halal o tinalaga sa gobyerno. Ayan. Wala pong masasama doon. Yes, walang masama. Kung walang itatago, di magpa-test. Yung mga ayaw, ang tanong, ano kayang dahilan? Why not drug test? Di ba? Ito, attorney, wala akong nakita sa sa John Hopkins, pero meron akong nakita dito sa American Addiction Centers. Dandararan! basahin. Ito ang epekto ng pulburon! Ito. Okay, video. Effects on mood, emotions, and mental health. Sabi dito, Epekto sa pag-iisip. emosyon at mental health. Sabi dito, both freebase or yung crack at powdered cocaine can cause long-term damage to mental health, which appears in the form of mood or emotional disturbances. Pagbabaliw In short na na. nakaka-apekto sa paiba-ibang mga moods at saka sa kalusugang mental. Because the drug interferes with dopamine reuptake, long-term use may alter the brain's ability to regulate dopamine activity. Other serious long-term changes to mood and mental health include auditory hallucinations. Ay, nako. Mga Yung guni-guni. paghahalusinate, yung may mga nakikita na wala naman, no? Mga guni-guni. Ayun, nagkakaguni-guni, hallucination yun. Oo. Parang ilulusubi ng Pilipinas ang China. Di ba? Parang yung SMNI, talagang baka pinababagsak ang gobyerno. Ano pa? Restlessness. Ayun, hindi mapakali. Oo, So, hindi mapakali. Parang kiti-kiti. Oo.
ano yan, hindi makatulog din. Hindi rin makatulog. So malaki na yung eye bags Oo. niya. Paranoia. Ayun na nga, pagkapraning. Yan ang pinakamalaking epekto dyan, pagkapraning. At napakatindi po ng epekto ng pagpapraning kapag ikaw ay gagawa ng desisyon. Gagamit ka ng dahas, miski hindi kinakailangan dahil ikaw ay naging praning. Ano pa? Psychosis. Ayun na ngayon, yung kabaliwan. Mental condition where a person loses touch with reality. Yun. Wala na. Nasa ibang mundo. Kumbaga, wala na siya sa realidad. May sariling mundo. Okay? Tsaka malaki ng epekto talaga nito sa utak ng tao. Ang sabi dito, the effects of long-term use of drugs like cocaine can cause alteration in the following areas of brain. So nabanggit yung Ayan, masyado ng ito mga na technical. maapektuhan yung pag-iisip. Saan yan maapektuhan? Ito, basal ganglia, which makes up a key part of what researchers often call the brain's reward circuit. Overactivity in this region of the brain from long-term drug use can diminish someone's ability to derive pleasure. Ito pa, Yan na, mawawala yung sense of pleasure niya. Oo. Kasi nga yan, pag ikaw nagsimula na addicted sa cocaine, abay, napakatindi raw ng high, pero panandalian lang, so parami ng parami ang sisinghutin para makuha yung ganong klaseng high din. The extended amygdala, which is involved in... Ang hirap naman i-translate yan, ikaw talaga, palagi mo yun nga, binibigyan ng masyadong problema. scientific. Ha? Pero ito, Kaya mo yan, attorney. Minsan, pinapahigh blood mo ako, tapos ngayon, anekdala. Paano naman ang Tagalog niya? Anekdala na yan. pero Google ito lang, yung i-Google lang. may explanation, I-Google lang natin. which is involved in feelings of unease, such as Ayan. anxiety and irritability. Ayan na nga. Can become sensitive from repeated drug Ayan na use. Someone may begin using drugs to escape discomfort caused by sensitivity in this region and of the brain instead of Ayun. getting high. Anxiety na hindi mapakali. Naku, parang gano'n na. Hindi mapakali. Oo. Mga ano kasi ito, mga parts ng brain na posibleng Oo. maapektuhan. Oo. Ito pa, prefrontal cortex, part yata ng Ay, nako, brain. hindi ko na kaya talaga i-translate Ito yan. pa. Mga technical. Ito. Parang pasok dito, attorney. Which is involved, ito'y parte ng ating utak, Ito, epekto sa utak. ha? involved in planning, problem solving, Oh. and decision making. Naku, nakaka-apekto pala sa pagpaplano, paghahanap ng solusyon, Kaya pala at hindi paggawa nahanapan ng ng desisyon. Ay, nako, hukbong sandadahan! Protect the people! Nako, ganun pala Ay, yun. naku. Ito pa. Wala nang kakayahan para gumawa ng mga desisyon, di ba? Oh my The long-term goodness. effects of drugs on this part of the brain combined with the above regions can reduce someone's impulse control and make them prioritize drug use over everything else. So instead siguro na magbigay ng solusyon sa inflation, sa kahirapan, sa trabaho. Kasi ito yung ano pa rin ng taong bayan, hinaing pa rin nila. Pero iba yung nakikita natin na Kasi tinututukan. sariling mundo na. O, yan na ha. Yan na po ang sabi ng mga hiwagang internet. Hindi po kami nag-iimbento niyan. Talagang magkakaroon ng sariling mundo. Talagang hindi kaya gumawa ng desisyon. Napapraning. Hindi mapakali. At syempre, palaging gusto niyang high. So, palagi siyang kukuha ng mas marami pa at mas madalas. Kaya nga, bagamat yung droga na yan, minsan ginagamit sa gabi, abay minsan, may isang opisyalis na habang nakasaludo sa isang nasyonal na holiday, nakuna na mayroong powdery white substance sa malapit sa ilong. Ano ba yan? Kinakailangan, hukbong sandatahan, protektahan ang taong bayan sa mga wala sa tamang pag-iisip. Oh my goodness, ang banta hindi lang sa banta ng panlulusob ng mga dayuhan, ang banta mas matindi kung guni-guni yung banta ng paglulusob, kung kapraningan yung banta ng pagkalusob, dahilan para isakripisyo ang buhay ng mga Pilipino. Hukbong sandatahan, nasaan kayo? Protektahan ng taong bayan, yan ang obligasyon ninyo. Kaya napakahalaga, attorney, na maipasa itong panukalang batas ni Congressman Pulong Duterte, hindi lamang sa presidente, kundi para sa lahat ng mga elected officials na magsasailalim sa mandatory drug test. Dahil imagine that, yung epekto ng paggamit ng pulburon o cocaine na nga, attorney, o anumang illegal na droga ay nakasalalay yung kinabukasan ng inyong mga nasasakupan, attorney, ng ating bayan. At dahil
Attorney, Oo. dagdag ko lang din kasi nahiwa-hiwalay na ngayon yung mga Pilipino. Bagat may mga naniniwala pa rin sa administrasyon, meron na nagdadalawang isip at nagtatanong na rin. The Budol Company. Oo, pero hindi Nakasama ba ko doon, sa The mas Budol. 'di ba mas kumbaga mas epektibo para ma-unite mo ulit yung taong bayan is mapabalik mo yung tiwala, 'di ba? Nasa tamang pag-iisip. Oo, na kailangan mo na patunayan na hindi yan totoo yung mga kritiko. O, ito'y malaking sampal sa mga kritiko. O, ito, resulta. Hair follicle drug test, naka-live sa RTBM. Tapos, Naka-live stream, kinuna ng buhok hanggang sa ipinasok doon sa masinod kung ano man ang gagawin hanggang sa paglabas ng resulta. At saka pag ginawa nila yan, mangyayari muli ginawa nila sa eleksyon kasi nag-i-issue naman to sa eleksyon. So ang ginawa niya, nag-urine test. Kaya lang syempre, urine test hanggang 3 hours lang. Wala nang epekto yan. Pero di ba matapos mangyari yun, tumahimik na ang kritiko.